Another day, another tip na naman ay share ko sa'yo tungkol sa pagre-relasyon. Kung interesado ang malaman kung paano mag-open up sa'yo yung partner mo, paano mo malalaman sa kanya kung ano yung mga bagay na ikinagagalit niya sa'yo. Well, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka ng best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Gusto mo bang malaman o matanong sa partner mo kung ano yung mga bagay na ikinagagalit niya sa'yo? Gusto mo mag-open up siya sa'yo? Ito yung dapat mong gawin. Mag-create ka ng safe feedback loop. Paano mo gagawin yan? Maya't maya mong tanungin yung partner mo, kapatid, kung ano ba yung kinagagalit? Ano yung kinaiinis niya sa'yo? Bakit siya biglang tumatahimik? Bakit siya biglang may nakikipag-usap? Bakit siya biglang nagiging cold? Paulit-ulit mo siyang tanungin about. Siguro it might sound counterintuitive, di ba? Kasi bakit nga naman mag-dig up ng conflict, di ba? Pero kailangan mo to. Kailangan mong maintindihan to. Kasi napakaraming kalalakihan ang nakondisyon ng mundo na isuppress yung pain na nararamdaman nila. Tinatago namin sa bote na napakalalim yung sakit na nararamdaman namin. We let small frustration pass habang kinukumbinse yung sarili namin na wala lang yun. Okay lang yun. Pero ito, kapatid, yung bagay na dapat mong intindihin. Nagbi-build up. And one day, kapag hindi na kinaya, boom! Diba? Sumasabog. Yung tipong hindi niya alam kung bakit na siya biglang nagagalit, bakit siya biglang naiinis. At ikaw naman, naiiwanan ka confused kasi hindi mo alam kung anong nangyari. Diba? Nangyari na ba yun sa relasyon niyo? So what if you made it easier for him to share na nararamdaman niya sa'yo? Kung ano yung kinaiinis niya, kung ano yung kinabibwis niya, mga ayaw niya. Diba? What if you normalize check-ins? Yung palagi ka nagtatanong kung ano yung mga nakaka-upset para sa kanya. Halimbawa, mahal, gusto ko lang malaman, may bagay ba akong nagawa na kinaiinis mo lately? May bagay ba akong nagawa na nasaktan ka nitong mga nakarang araw? Kahit gaano kaliit, pwede mo ma-share sa akin. Kasi gusto ko lang malaman para mabago ko para sa iyo. O kung nakailangan, mag-grow tayo ng magkasama. That question, kapatid, is talaga namang ginto, gold, kasi it shows emotional maturity. It shows humility. It shows love. Parang sinasabi mo sa kanya na, you know, I'm not perfect. At open ako kung nasaktan kita. And that's how you earn trust from your partner, kapatid. Kasi it builds emotional honesty sa taong mahal mo. Hindi mo kailangan maghintay ng arguments. Magawa ka lang ng space kung saan yung emosyon, hindi allowed. Pero ini-encourage, i-release. Lesson learned? Don't let emotional issues fester in silence. Mag-create ka ng written kung saan palagi kayo mag-check-in from each other, di ba? Para yung pain na nagbi-build up sa puso ng bawat isa, madi-declutter. Kasi ang relasyon, they don't thrive alone. Lumalago yan through awareness sa pamamagitan ng pagiging kind at sa paggawa natin ng intentional conversation with each other. Kaya naman, paalala, timing matter, tone matters, and curiosity matters. So, kung ikaw ay married man o woman, o matagal na kayo sa relasyon na meron kayo, take these tools today. Speak during peace, not in a war. Use your voice to express your deep pain. And syempre, itanong mo rin kung ano yung mga bagay na nakasakit sa kanya. Kasi itong small shift na to, kapatid, itong maliit na pagbabago na to can stop months of silent battles. At remember, you're not giving up power. Walang matatalong kapangyarihan dito. Hindi ka matatalo, hindi siya matatalo. Kundi, you nurture peace sa relasyon. Kung nakatulong tong video na to, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi na tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope
to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.